Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kagabi, nag-declare ang presidente ng State of National Energy Emergency. Sa totoo lang po, kaming mag-asawa ay hindi po nakatulog. Nagka-anxiety, gustong mag-panic buying ng grocery pero walang pang panic buying. Panic lang. Ano po ba dapat kong gawin? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Hay nako, tambala, nagkaka-anxiety na kaming mag-asawa. Tulungan niyo naman po kami. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka tutulungan, kundi pag-anin na lang siguro yung araw mo by of course, lagi ka nakatutok sa Love Radio, mga paborito ninyong kanta, mga OPM na magaganda, mga kulit na mga DJs. Pero pagdating sa kung papaano ang gagawin, kanya-kanya talagang diskarte. Oo, lahat kasi tayo nakakaramdam ng krisis. Totoo. Maski po kami, sa totoo lang. So, ito na lang siguro pampalubag loob. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. So, ano sabi ng asawa mo sa'yo? Ano, ng alin? Alin regarding doon? dito sa Alin doon? Ang dami niya sinasabi. Sa krisis, anong mga adjustment? Ay, ito nakakatawa. Sabi ng anak ko nag-comment, sabi niya, it's a good thing. Sabi niya, it's a good thing that dad is the one that's handling the money. It's a good thing that he's a budget officer. Sabi niya kagabi, sabi ko kaya bakit kaya hindi ako nagtanong pero nagdire-diretso siya. Sabi niya, because imagine if it was mom, it's all for shopping. Nakakaloka. Kita mo? Tapos sa amin ka magtatanong, sa akin ka magtatanong kung anong dapat gawin, di ba? Pero yun yung katotohanan dyan na, di ba, sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, matutong mamuluktot, di ba? Pag maiksi ang kumot, hindi yan kumot, bimpo yan, di ba? So kung bimpo na lang ang meron tayo sa ngayon, hindi naman ito forever, wala naman pong forever. Yun lang siguro yung pwede naming sabihin, bukod sa pampalubag loob na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang klaseng anxiety or stress or panic or nag-worry. It's not just you. It's everybody. Lahat po tayo at hindi lang Pilipinas ito. Correct. Kasi minsan may isip natin, hala kasi yung Pilipinas, ano yan, state of the, ayaw nang mag-comment. Basta mga ganon. Basta yung mga ganyan, may isip po, pero hindi eh. When you search social media, makakita ka rin ng iba't ibang klase ng content na iba't ibang klaseng bansa, may mga sari-sarili din silang eksena about the oil crisis, 'di ba? Thailand. Nakita mo, meron ako nakita mga videos na grabe yung pila sa mga gas station kasi ang sabi may kakulangan, 'di ba? So hindi lang Pilipinas. So 'yun, number 1, hindi ka lang mag-isa. Number 2, lahat tayo pinagdadaanan itong krisis na ito. Number 3, hindi lang Pilipinas. It's I think I would say na worldwide na phenomenon to. Number 4, feeling ko mas mahirap yung health crisis. Kasi yung talagang paralisado yung lahat. Oo, kasi remember COVID? Correct. At ang health crisis, health pong pinag-uusapan dito ha. Ito ngayon kasi, hindi, ang kalusugan po natin ay hindi at stake. Correct. So kung ano man, madami tayong mga pwedeng magawa para magtipid. Mamamaluktot lang muna tayo. Kung bimpo lang ang meron tayo, ito lang muna. And tandaan, nalagpasan nga natin yung COVID. Yes. So, and it's a health battle. Mas mahirap po yun. Feeling ko mas mahirap yun. So ngayon, I think malalagpasan din natin ito. Sa ngayon kasi sa crisis na ito, it's more on tatapyasin yung mga bagay na hindi na kinakailangan. Yes. So adjustment. So correct. mauuso na naman yung
FH, 'di ba? Oo. Mga work from home na. Oh, May actually may bagong WFH ngayon eh. Oh, ano 'yan? Walk from home. Oh, may ganun. Oo. Totoo. Lalakarin mo Correct na lang. ka. Meron nga may mga kanina ba 'yun? Nag-send sa akin yung asawa ko ng mga yung scooter, yung pambata, yung pang scooter, Oo. electric scooter ba 'yun? Yes, oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang option. Malapit lang naman daw kasi kami. Siniko Siguro parang hindi na din talaga imposible. I mean, kasi ihatid ka pa, pwede ka na oo. mag-scooter. I mean, yun yung mga bagay-bagay na pwedeng adjustment na gagawin, Yes, 'di ba? oo. Natatandaan ko meron po kami isang dating DJ dito, si Robin Shena, na I think bago pa mauso yung healthy, siya na yung naunang nagbibisikleta galing sa kondo niya sa Oo. Taft. Taft ba yun? Nagbibisikleta siya papunta dito kasi kung tama lang yung oras para hindi masyado mainit at tama yung daan, kakayanin talaga eh. Kaso nga lang ninakaw yung bisikleta. Yun nga lang ninakaw. Merong ganon. Tsaka kaya nga sabi ko din sa asawa ko, madaling bitbitin yung scooter. Ayan. Iba na lang adjustment. So, ganon, mag-a-adjust na lang. Ngayon, kung anong ibig sabihin ng state of energy, yung crisis, ganyan. Hindi ako masyado maalam. So, hindi na para sa amin manggaling. Correct. But it's important, mga kabisyo, na magbasa po tayo mula sa mga legit news sources. Kasi there's no use na magpapanik tayo dun lang sa shinare na content ng kumare mo. Ayan. Actually, itong pagproklama ng state of emergency crisis, ibig sabihin, may gagawin ang pamahalaan. Yan. Pwedeng fries freeze. Pwede. Sana yung Hindi natin alam hindi natin alam. Hindi, wala kaming alam. Oo. Bobo kami sa mga gantong bagay. Sila ang mas may alam. Actually, Oo. ito na nga yung parang feeling ko. Feeling ko lang na dapat na gawin ng mga government agencies na this is their time to shine. For Oo. example, SSS. Example lang to. Oo. Anong mga pasabog po ninyo para Ayan, sa mga yung mga kababayan loans, ninyo? ayan. Oo. 'Di ba? Yung Calamity loan. pag-ibig. Yan. Oo. Ano bang mga pasabog natin dyan? Baka may Ayan. mga pasabog ang GSIS dyan. Tama. 'Di ba? Na ganon to help the Filipinos, 'di ba? Tapos tayo din, Correct. mga individual na wala naman tayo sa posisyon, wala naman tayo sa wala tayong capability na gumawa ng great things or mga grand things. In our own little way, pwede nating tipirin ng electricity. Pwede tayong pwedeng mag-start sa ganon na lang talaga disiplina lang talaga. Oo. Katulad kaninang umaga, online class yung mga bata. Nagulat na lang kaming lahat na yung mga gadget nila for school, walang charge. Yung pala kagabi, pinatay ng asawa ko. Saksakan, yung tawag doon, yung saksakan, pinatay niya, yung extension cord. Kasi nagtitipid. Kasi nagtitipid. Kasi yun eh. Let's be extra intentional. Ano ba Correct. yung gagawin natin? Okay, kunyari, mas lagi kayong kumakain sa labas or may ganito kayong mga bala. Kaya nga 'di ba sabi daw nila sa darating na Holy Week, wala daw masyadong magta-travel kasi nga wala namang Totoo. pang-travel. Totoo, ang mahal ng gas. Ang mahal kasi ng gas. Simple lang eh. Nagdoble siya. Oo. 50% ang kanyang itinaas. So, Oo. mahirap na talaga. May mga ganong Actually, pagtitipid. Parang is parang pumalo siya ng 120% ang pagtaas eh. Pero maganda yung na-take kanina na pinapakinggan ko na ni-take ni Congressman Toby Chanco. na kasi ngayon ang tatanggalin is yung excise tax. So Aha. ang excise tax daw is mga around sa 55 pesos, sabihin natin mga 6 pesos siya. Ay, kala ko Oo. 50. Pero ang dapat- laking bagay din naman. Pero ang dapat daw tanggalin kasi talaga yung VAT. Kasi 12% yun eh. So parang halimbawa, Ang dami ng numbers. Oo. Yung brain ni Nicole Ayala nagko-close. kasi yun nga, Oh. di ba? Halimbawa sa 55, 6 pesos sabihin natin. So edi ngayon, 49, 128. 128 na ngayon. So kung tatanggalin mo ng 12%, magkano tatanggal 15 pesos. So kung 120 na yung ngayon, yung presyo, less mo ng 15 pesos, ang laki ng Kakaltasan. Kaya nga ito, kung VAT ang tatanggalin. so yun na nga, ito yung nga sinasabi ko na sana magpakitang gilas na lahat ng mga Oo. ahensya. Ayan. Kasi kailan pa natin to, minsan lang to, alam mo kung titingnan mo to sa POV ng positibo, Oo. this is my time to shine. Ano bang pwede kong Correct. gawin? Oo. Ito na yun eh, yung kapag ka-crisis ang bayan, ang mga kapwa ko Pilipino, ako mismo, ikaw na nagtatrabaho dyan for example and you have a high position, di ba? Ikaw mismo,
may krisis yung pamilya mo na lang isipin mo. Ayan. Kunyari, On your own capacity, yun na ano lang. kaya mong Correct. i-adjust? Hindi na lang dito sa buong bayan, 'di ba? Huwag mo iasa sa sa gobyerno. Ayan. ganyan. So gagawa lang tayo na. We just hope and pray na magpakitang gilas yung mga government agencies kung ano man yung mga pwedeng itapyas or itulong. Let's Correct. just hope and pray na mangyari. Pero kung hindi man, sanay naman na tayo na mamaluktot Correct. 'Di ba? So sanay naman tayo na mag-a-adjust. Parang katulad lang ang pinakasimple nga pwedeng explanation diyan is yung pag alam mong may scheduled na water interruption. Hindi ba mag-iipon ka? Una yung pag-iipon, pangalawa, hindi ka magko-conditioner. Kasi sorry po, Diego Bandido na hindi makarelate. Hindi ako makarelate. Sabi ni Diego, ha? Nakita ko yung blanco mukha niya, kaya sorry na agad, 'di ba? So, hindi ka na magko-conditioner kasi ang conditioner, matagal siyang mabanlaw. So kailangan maraming tubig. 'Di ba? So, pag ganun, yun yung ganun pala adjust yun? correct, 'di ba? Yun yung pinakamaraming buhok kasi ni Diego sa ilong 'di ba? So yun yung adjustment na pwede mong gawin, 'di ba? So para siyang water interruption. Na pag may scheduled na water interruption ng ilang araw, ano yung Ayan. ginagawa natin para magtipid, Oo. 'di ba? So ganun din. Ito naman po is crisis sa crudo. I-limit yung mga travel na hindi namang kinakailangan. Necessary, Oo. ganyan. Ayan. Yung mga gastos na unnecessary, 'di ba? Oo. Yung mga basta yung mga ganun. Tapos parang feeling ko it's really important na intentional tayo pagdating sa pagiging extra understanding sa mga tao sa paligid. Yes. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng paraan ng pagtingin sa krisis Oo. Yung iba panic mode na talaga Yan, Tapos totoo. nagsistay na sila sa panic mode at hindi mo naman sila masisi. Correct. Pagka nakakabasa ka, nakakapanood ka, napapanik ka rin naman Oo. kasi talaga. Yun naman yung Ayan. katotohanan. Meron din naman yung mga ibang tao na mga in denial. Oo, pwede din. Parang kami po na Parang kaya yan, carry pero- yan, di ba? Hindi ako ang mantra ko dyan. And I think it would be effective kung tingin ninyo, one day at a time lang. Oo. Kasi Isa lang. hindi nga natin inakala na isang araw magkakaroon ng ganito Oo. So, ibig sabihin, wala talaga nakakaalam ng future. So, one day, let's take each day at a time. Ito munang araw Oo. na to kung paano natin Ayan. survive. Ganyan. Tandaan nyo po na survive po natin yung COVID Which is a health napakahirap crisis Oo, buhay natin yung True. nakataya Plus, doon. ang kagandahan ng ginawa ng COVID sa atin mga kabisyo, natuto tayo dun sa work from home Yes, setup. aha. So actually maraming nga mga opisina hindi na bumalik sa sa on-site oo. So kung kailangan lang din nating magganyan sa work from home at adjust, Oo. hindi na bago sa atin Ayan, yun. posible po yung mga kumpanya mag-a-adjust din kasi Skeletal, pwede. yung kung tataas din naman ng kuryente, di ba? Correct, So oo. tatamaan din lahat Lahat talaga may Oo. tama. So ang kagandahan dito mga kabisyo, nakapag-prepare na tayo Oo. kahit papano. So one day at a time lang. Tama. Kasi matagal na kami may tama kaya parang feeling namin. Sucks lang. Madali lang to. Diego Bandido po! Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yes. Ayun. Oo. Ang hirap. Pero ang ganda Mahirap naman, pero ha? siya Kaya nga parang imaginein mo Jegs kung yung mga government agencies. Ito pasabog kong Correct. help sa Pilipino. Kaso nga lang parang ang Hindi, bagal imagination. daw ng Imagination ang lang. bagal daw Bakit? ng Pero ang ganda kanina ng explanation ni siya kasi nag-explain Ni Toby Chanko. Oo, na kung itawid mo ng tama. na kung 12% yung tatanggalin yung VAT is malaki talaga siya Ramdam siya. Oo, mararamdaman mo Oo. kaagad. Kasi pag excise tax, Maliit lang. may sinasabi yung yung mga lumang namin to stocks Hindi na pwede namin itong bawasan kasi Oo. binayaran namin to. Oo, So paano correct. mo nalalaman ngayon kung bago o luma yung stocks? Wala tayong way to Oo. find out. May way to find out kung bago o lumang stocks, titikman mo. So kung pag VAT automatic daw tatanggal talaga. Plus kasi magandang explanation na pag tumataas yung presyo, mas tumataas yung VAT, mas kumikita yung gobyerno. So, ang question dito is, sino mag-a-approve niyan? Ay, yung mga Kapitbahay boss. namin. yung kapitbahay po namin, It does make sense. Sabi ko, oo nga, So, Hindi, so kung lumalaki yung presyo, tumataas din yung VAT, kumikita yung gobyerno. Bakit hindi na lang tanggalin para hindi mahirapan yung tao? Kasi, Pero yung kapitbahay natin kasi yung mag-approve niyan. kasi,
Ano? Wala. I love my life. Gusto ko malagpasan tong Kaya ayaw crisis na namin to. sa AM. FM lang kami. Correct. Hanggang dun lang. FM lang. Kasi feeling ko pag nag-AM tayo, marami tayong magiging kalaban. Tama. Hindi pa man din tayo minsan nag-iisip pag nagsasalita. Di ba? Kaloka. Pero yun, sana, this is the time na mag-shine. Na maramdaman ng talagang taong bayan yung ano. Yung na para bang, kasi okay, there are contents na nakikita ko na alam isa recently, sabi niya, hindi ko maintindihan. Pilipina siya na nasa, obviously Middle East kasi parang may mga bomba-bomba sa likod niya. Galakad siya eh. So sabi niya, hindi ko maintindihan. Pag ako nanonood ng news, parang feeling ko mas magulo pa sa Pilipinas kesa dito. Samantalang dito, in fact, may mga iba na nagmi-meeting na, ganyan. Kumaga, pero bombahan ng eksena pa rin ha. Kumbaga, di ba parang yung mga nanonood sa atin from the Middle East na sa gitna ng lahat, nakakanood ka pa ng tambalan. Na tumutunog na yung mga sirena doon na di ba? Pero nakatuto ka sa tambalan. So parang feeling ko, yun yung gusto natin na ma-achieve na kahit na crisis, chill ka lang kasi ang alam gobyerno mo, andyan. yes, para yung alagaan ganon. kayo. Kaya yun yung sinasabi ko na sana magpakitang gilas para naman maramdaman ng mga Pilipino, chill, dadaanan lang namin to, malalagpasan namin to. Sinasabi kasi ng iba, nakita ko na may nagde-declare na sinasabi ng spokesperson na walang krisis. O yun nga ang pero sinabi, parang bigla nag-declare. ng Paano ba, guys? Kaya nga, ayaw namin pag-usapan. Ayaw na lang namin. Kasi, ayaw ko na lang mag-comment kasi gusto ko talagang malagpasan tong krisis na to. Alam mo yun? Yung maikwento ko sa mga susunod na mga tambalan segment after a year. Let's say after a year. Na, guys mga kabisyo, mga tambalanisa, isipin mo, kaya na, kung ano man yung pinagdadaan mo, kaya mo yan kasi nalagpasan mo nga yung COVID, nalagpasan mo yung energy crisis, yung parang World War III na eksena halos dahil tayo ganyan. Correct. Di malalagpasan mo rin to. Ayan. Ayan na. Ayaw, Ano po kami, non-political po kami. Ang titingnan lang namin yung mga facts, yung mga nangyayari. Ayan, nasabihan na naman tayo ng toxic positivity. Well, para sa akin, toxic positivity still is, in a way, positivity. Kahit na hindi naman natin sinasabing walang problema eh. Kasi meron naman talaga. Yeah. Kaya lang, it's really just choosing na to see the brighter side of it. Ganon. As a strength coach, diba? Although siguro, itong nagsabi na to na toxic positivity, baka hindi niya kasi strength yung positivity. Yan, positive. Hindi siya yung ganon eh. There are some people na dahil strength nila yung positivity, like me, strength ko siya, hindi siya mahirap para sa akin, na kahit na medyo, kumbaga, pagtabi-tabihin yung mga kunyari 5 tao na may strength na positivity, tapos yung 4 hindi. Si positive girl talaga, makikita niya talaga na posibleng magkaroon na malalagpasan natin to. There's always hope being pero, positive. Yung dun sa 4, hindi naman ibig sabihin nun na grabe naman kayo, hindi nyo na nakakitaan. Hindi lang talaga nila strength yun. Kaya hirap nilang tingnan yung positive. Correct, diba? So, ayoko yung word na toxic positivity actually kasi ako lang yun ha. Kung gusto niyo yung word na yun, edi kasi go. hindi talaga toxic ang pagiging positive. Kasi pag nasa positive side ka, there is always hope. Isipin mo, kung nasa negative ka, parang wala, tatanggapin mo na lang, it is what it is. Diba? So wala ka nang gagawin. Wala. Submissive ka na sa mga nangyayari. Actually nga, kung wala ka nang gagawin, tapos tinanggap mo na lang, parang feeling ko, na rin siya eh, in a way, may isip ko pa nga positive kasi hindi ka naman nag-aklas, hindi ka naman so wala lang. Anyways, mahabang usapin yung toxic positivity na yan. Siguro baka kaya lang din ako dyan, sensitive lang din siguro kasi parang for the longest time tinatry natin na pasayahin ang napakagulong world. Yes. So kung iba-brand pa siya as toxic, yung positivity na yun, di ba? Kung brand mo pa as toxic yung positivity na yun? Wala lang, it's just ako din there's no such toxic positivity para sa akin. Para sa akin, that's us Kung para sa inyo, you go. Sige, we also respect that. It's just that, nandito lang din kami siguro sa industriya na because it's entertainment,
titingnan na lang namin yung good side. Wala Oo. na lang kaming kaysa naman yung Oo, kasi kung- nakakapangit, oh my God, pag matanda ka na, tapos puro ka pa negativity, oh my gosh, Oo. pabulok ka na mabilis. Kasi oh. kung sasabihin mo yung toxic positivity na sinasabi na yan, ito yung, you're talking about a person or an idea na laging may pag-asa, laging may hope. And there's nothing wrong, di ba? Wala namang masama doon, di ba? Walang mali doon sa umasa ka, di ba? Sa hope. So, ang problema lang kasi dyan kuminsan, yung sa hope na yan, nilalagay mo sa sarili mo na yung solusyon sa'yo. Oo. Kaya nagkakaroon ka ng disappointment. Kaya the best thing to do is, hope mo yung, God, ikaw na Oo, bahala. ikaw na to, Lord, Oo, ito na nangyayari. Nalagpasan na namin yung dati. Oo. So, ano. Yan. Ay, ganon. Ano to? Approve. Tama naman kayo. One at a time lang. Isipin muna natin ang isang araw. Di naman natin alam kung anong mangyari. Yes. Totoo. Oo, ganun naman. Hindi Naman natin sinasabi na okay lang yan. Walang Oo, problema. wala. May problema kami, nararanasan namin Correct. yan. Sabi ko sa iyo eh. Ako sana nga ma-approve yung ina-applyan kong motor. Oh, tingnan mo, 'di ba? I mean, 'yun yung mga adjustments na tinatry nating gawin. Sana nga kailangan mo ba ng COE? Kasi kailangan 'yun, 'di ba? Ako nga sana mabigay na din yung COE sa akin kasi may tinatry din ako i-loan. So, 'di ba? 'Yun lang naman yung gusto natin na let's try to make of what we have. Make use of what we have. Oh, ito lang yung meron tayo. Lakas ng loob mag-loan kahit Yan, na tama. 'di ba? Yung bang mga ganon. Oo, Tsaka yung one day at a time. Tingnan mo, Jigs. Who would have thought na pagpasok ng taon, 'di ba? 'Di ba lahat tayo parang very very excited tayo about hype tayo. 2026, Yes, ganyan. aha. Who would have thought na March, Aha. first quarter pa lang may ganito ng Ekla Barba. Correct. Wala makapagsabi. Kasi like yung adjustment na iniisip namin ngayon, kung pipilitin namin mag-gas, parang nagma-monthly na rin din ako ng motor. Diba? Yan, yung computation na ganyan. Oo, so Oo. kung kukompute namin, parang nagma-monthly ka na lang ng motor, di kumuha ka na lang ng motor. Di ba? Plus, pangarap mo pa yun. Oo. Tsaka, higit sa lahat, si Diego Bandido, nauna na po, may helmet Yes, na. may cover na ako ng motor. Sorry, hindi na siya Since basta. last year pa. Sorry, tawag dyan, manifest. So, sabi ng isa si Naldsky, pasahin natin ang araw para solve na siya. Ako nga, ma-shoutout lang sa radio station, solve ng araw ko. Diba? Hindi naman lang hindi naman kailangang, it doesn't take much para to make your day. Diba? Ganon. Oo. So, Anong yun. gusto mong reply dyan? Chares! Oo. Basta ganyan. we'll pray for you. Ayun, doon sa nakakaramdam ng ganyan kasi hindi rin po maganda yung pakiramdam niya na yon. Nag-struggle din po siya eh. So we need more prayers for those kinds of persons na nakakaramdam ng ganyan. Parang hopeless na kasi pag ganyan eh. Pag Imagine mo positive, sinasabi mong toxic. Toxic. Toxic mo naman? Ha? Hindi mo inaano na may problema talaga. Oo naman may problema pero problema tas papangit pa ako, hindi na. Kasi the word toxic itself is negative. Correct. Oo. So parang siya hindi siya cognitive dissonance ang tawag dyan na hindi nagtatama, hindi aakma yung paniniwala. Sorry. Ayan. Ayan. So we'll pray for you, Kitty Zai. Ayan. Na mabago yung perspective mo. Na mabago, na maging ayos. Ha? Kung hindi, mabubulok tayo na maaga. Tama. Ayan. O siya? Alright. If maganda siguro yung public transport natin, lalala kaya ng ganito yung crisis natin. Baka hindi rin. Kasi syempre, pagka kasi maganda lahat yung... magko-commute Lahat na. magko-commute. Di ba nga sa Japan, isa sa mga favorite na nalaman ko doon even before is that even the presidents and CEOs of companies, co-commute sila. Actually, kanina nakita ko, dumaan sa newsfeed ko, yung BBC News, parang Philippines is the first country to declare Energy? state of emergency and blah, Talaga? blah, blah. Oo. Taray, bibo. Kasi nga sa iba, hindi nila Hindi masyadong kasi nga may option yung maganda yung public transport nila possibly. But although, hindi pa kasi ako ulit nagko-commute, no? Although, kunyari, yung isang araw nakita ko yung content ni Rocky na nag-bus siya. I think okay naman yung sinakyan niya. Tapos madami naman ding maganda. Yung mga trains natin are already good. So pwede rin talaga siyang option. Hindi nga lang siya as bongga as sa ibang bansa.
na mas may urban planning, 'di ba? Pero isipin mo na lang, at least nauna naman tayo sa pag-declare. Charas. Huy, tigil na nga natin 'to. Sinukulihan na po yun. Ito na yung sinasabi natin, hindi tayo pwede pang Hindi talaga pwede pang AM, Diyos ko. O, 'di ba? O tingnan mo. Eto. Balik commute na si M1A 97S. Oh. Ayun, kasi those are the ways. I'm 47, balik commute dahil Huy, sa 47 Makati na naka-assign, nakakapagod. Oo, nakakapagod. Well, nakakapagod. Ako ay mag-47 na din this year. But, ang lakas-lakas pa Akala natin. ko nasa 27 ka. Hindi, okay. Sige. Nakakainis yung ganon. So, yun. So, ganon talaga. So, kumbaga, kung dati hindi ka nagko-commute, commute ka na ngayon. Correct. Isang option. Kasi mas mura nga